Yun, welcome Kuya. Welcome sa aking munting show. Yung nga, gaya ng sabi ko sa kanina, I've been wanting to have this interview sa iyo. Parang ikaw lang kilala ko na about na pwede kong tanungin tungkol sa Philippine history. Di ba? Oo, dahil kasi nagkataon lang na marami tayong kaabalahan sa buhay. Pero Paano ba dahil sa nagsimula yung kasaysayan, journey mo yun? dito sa 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 history. sa history? Oh, paano ba nagsimula yung like what is that? Fascination ba? Ano ba? Passion? Yung bigla ever since ba yan? Dati pa naman nung high school ako mahilig na ako sa history natin. Kaso nga lang nung right after nung paggaling ko ng Africa, parang nakita ko yung salamin ng bansa natin. Kasi sa kanila noon, sa West Africa, mataas yung value ng pera nila. Kaso mahihirap yung mga tao. Okay. So, kumbaga parang sa atin din noon, meron ding time na lagi nilang sinasabi, mataas ang piso. Pero hindi nararamdaman ng taong bayan, di ba? Oh. Mm. Kaya sinaliksik ko kung saan ba nagsimula yung origin ng ano natin, So, ng corruption natin, di ba, sa mm, bansa. Yun yun. yung start Dun, ng yun nag-trigger sa'yo to yun parang, yung nag-trigger sa akin. Saan ba nagsimula? Kasi mahilig ako doon eh. Kahit nasa universe, kahit nasa DNA, kahit nasa mm, biology. Gusto kong pinag-aaralan yung pinagmulan. Kasi pagka pinag-aaralan mo yung pinagmulan, yung intention, yung purpose, doon mo makikita. Diba? So ayaw, magagamot siya. Oo. ayaw mo yung, it seems like ayaw mo yung information na isubo sa'yo. Gusto mo, ikaw mismo, alamin mo, like make your own judgment. Do your own research and make your own judgment from it. Ganun ba yun? O dapat kasi ganun eh. Obligasyon kasi natin yan eh. Ang kasaysayan, obligasyon ng bawat Pilipino yan. Hindi yan dapat pinapalimos, hindi yan dapat kailangan mag-enroll ka muna, hindi yan dapat na ipinipilit, no? Pagka Pilipino ka, dapat alam mo yung Obligasyon. kasaysayan para, yung obligasyon mo yun eh. Dapat kasi alam mo yung sarili mo, alam mo yung kakanyahan mo, 'di ba? Para hindi ka nahahatak kahit saan ka mapuntang bansa. Basta alam mo yung sarili mo, okay ako dun. 'Di Mhm. ba? Kumbaga hindi naman kasi limited na pagka Pilipino ka, kailangan sa Pilipinas ka lang. Hindi ganoon yung Mhm. perspective ng mga bayani natin eh. So, ganun, malaking bagay kasi yun dahil kasi lalo na meron kang tinatahak, meron kang gustong magawa, may purpose ka, may gusto kang gawin para sa bayan mo. Mahalaga yun, mahalaga yung ganong katangian. Na hindi mo mapagsisilbihan ng maayos yung bayan mo kung hindi mo kabisado o alam yung nakaraan. Yung tunay na nakaraan ng bayan mo. Parang ganun. Oo, kasi nandoon yung alaala eh, nandoon kung sino ka eh, di ba? Kasi meron ako napanood na ano eh, na documentary ni ano eh, ni Bon Jovi. Eh. Okay. May part doon sa documentary niya. May napuntahan silang lugar, maraming mga vices. Kumbaga parang hindi ganun yung lifestyle niya. Hindi siya ganun, kumbaga. Kaya umalis siya doon sa lugar. Kumbaga may Okay. nabili siyang property, tapos yung nakapaligid sa kanya, kumbaga ah meron siyang panuto na alam niya na sa sarili, ay, hindi ako to. Di ba? Mm. Kumbaga, hindi ako ganito, hindi dapat ako ganito, hindi dapat ako maging ganon, di ba? I mean, pagka alam mo kung Pilipino ka, alam mo kung hanggang saan ka, alam mo kung ano yung dapat mong i-priority, di ba? Kasi katulad nun si Mami, yung mami ni Elay, no? Ni Ate Elay mo, siya may choice siya na maging Japanese citizen. Okay. Sabi niya ganun,
Yun na nga lang ang natitira sa akin, yung pagka-Pilipino ko, ibibigay ko pa. Mm. Parang ganun yung ano niya, ganun yung thinking niya, no, 'di ba? Kasi hindi naman natin masisisi, meron naman mga dual citizenship, pero at least alam mo kung sino ka, 'di ba? Kung ano yung meron ka, kung saan ka galing. Malaking bagay kasi yun. Mhm. Hindi ba pwede kunyari yung just like you mentioned, sinabi mo yung dual citizenship, hindi yun na consider or Pwede, okay naman din yun, wala naman problema. Basta alam mo lang kung sino ka eh, 'di ba? mm, Kasi kahit na sabihin mo na kahit ano pang citizenship yung ano, yung makuha mo, alam mo Pilipino ka, 'di yeah, ba? yeah. Mahalaga yun eh, yung mga roots kahit na sa Hollywood, 'di ba? Kumbaga kahit papaano hindi naman nila tinatanggi eh, no? May mga proud pa na meron silang mga may mga Filipino heritage sila, 'di ba? Mhm. So yun lang malaking bagay na sa atin yun dahil kasi at least kahit papaano meron kang ano yung malasakit sa bayan mo kahit saan ka mapunta, hindi siya mawawala. Unlike kasi pagka niyakap mo yung buong kultura katulad sa atin sa Pilipinas, hindi naman porket nasa Pilipinas niyayakap na ang pagiging Pilipino nila. Makikita mo nga pinipilit nilang maging Koreano, ginagaya pati yung book, yung 'di Oh, ba? Kumbaga oh. mga Pilipino yun ha, pero Mm. pilit nilang niyayakap yung hindi sila. Kaya Mhm. kumbaga hindi bagay eh, 'di ba? Parang off hindi siya ano na pilit hindi siya natural eh. Yeah. So, masasabi mo ba na if na dapat hindi nila ginagawa yun? Like, to entertain other culture, parang ganun. Pwede naman, kumbaga pwede mo pwede ka naman kasing ano lalo na sa kasaysayan kasi meron silang tinatawag na perspective na pantayong pananaw. Mhm. Kumbaga medyo disiplinado sila doon yung kung ano lang yung atin. Ako mo. Kaso Mhm. ako naman kasi, ang tinitingnan ko lalo na sa pagtingin sa kasaysayan, yung makatwirang pananaw dapat. Kung makatwiran yung kultura, ba't di natin i-adapt? Kasi kung ikasasama lang din natin, di ba? Mhm. Kahit na ano pang kultura yan, bakit mo ipipilit sa sarili mo, ikasasama mo nga di ba? Yun lang naman yung sa atin. Kasi ang problema, naging raw ano tayo naging tapunan tayo ng mga waste, no? Naging market tayo ng ibang mga bansa na tumatangkilik ng produkto, ng kultura nila, no? Ganun na nangyari sa bansa natin eh. Mhm. Imagine, yung mga nakaraang panahon, kahit na sinakop tayo ng mga malalaking bansa, natutunan pa rin natin yakapin yung kultura nila eh. Ganun ang mga Pilipino eh. Very 'Di ba? accommodating. Very accommodating eh. Kinuha yung mga raw materials natin, inayos nila sa bansa nila, tinapon sa binili natin ng mahal, 'di ba? Mhm. Buti nung mga nakaraan, merong mga presidente na kahit papaano, merong guts na magsabi ng no dun sa mga malalaking bansa. Mhm. Kasi although yan ang nakikita ni Rizal na magiging ano natin, kumbaga yan talaga yung kalagayan natin sa mundo na kahit umalis ang Espanya, meron pa ring mga ibang bansang mag-iinteres sa atin. Dahil kumbaga hindi siya isolated siya tapos hindi naman siya ganong kalakihan. Talagang mag-iinteres sa atin ang iba't ibang malalaking bansa. Kaya dapat tayo mag-iingat kasi dalawa kasi ang magiging produkto o magiging resulta ng pagyakap at hindi pagyakap sa kolonyalismo. Nakita Mhm. mo ang Hong Kong, 'di ba? Sila napasabay sila sa progreso ng mga Briton kasi niyakap nila yung kultura. Pwede ka naman ding maging progreso, kailangan naman ah medyo kumbaga conservative ka naman talaga. Kung magsasarado tayo ng bansa at yung ating sarili ang ating uunahin, katulad ng ginawa ng Vietnam,
kung pwede tayo ring umunlad. Dalawa yun. Dalawa lang ang pipiliin mo. Yakapin mo yung kolonyalisasyon or tatayo ka ng sarili mo. Ang problema ng Pilipinas, nasa gitna tayo. Hindi tayo makapag-desisyon. Oo, kumbaga hindi na yung kalahati sa atin gustong yakapin yung kolonyalisasyon, yung namang kalahati o yung mga nakakarami gusto naman maging conservative. So, pag kami sinasabing progreso ang kanluranin, no? 'Di ba? Yung mga western technologies, yung mga progressive, hihilahin naman itong mga conservative. Mm. Ngayon, pagka meron namang mga pinipilit itong mga conservative, hihilahin naman itong mga may progresong kaisipan na sinasabi nila, 'di ba? Na nakaangkla sa kanluran. So, nagiging stagnant ang Pilipinas. Ano ba talaga ang gusto natin, 'di ba? Kailangan di kasi yun ang problema kasi nga dahil yung pagkakilala natin sa sarili natin dahil paborito kasi ng mga mananakop ang isang bayan na walang pagkakilala sa kanyang sarili. Lalo na yung Nilulusaw nun yung kanyang kultura, yung kanyang kakanyahan, 'di ba? Hindi mo na alam kung sino ka. Pag mm, tinignan mo yung salamin mo, lalo na yung mga kabataan natin ngayon, 'di ba? Hindi nila napapansin yung buong kaisipan nila, yung buong pagkatao nila nakayakap na dun sa mga banyaga. Katulad nung halimbawa yung Spider-Man, di ba? Mga 1963 to 64, meron tayong gagamba eh. Si okay. Nestor Redondo ang gumawa. Oh, gagamboy ba yun? Hindi, Unang gagamba, gagamba. gagamba. Oo. Tawag sa kanya gamba. Naging pelikula pa yon ni tatay ni JC Bonin. Bago pa naisip ni Stanley, Hmm. si Spider-Man. So, Hmm. ang sinasabi ko, kung niyakap natin yung sarili nating kultura, baka yung Spider-Man nila, Spider-Man na rin natin, di ba? Mhm. Pero kung tinignan mo, mas nauna tayong nag-isip doon. Mhm. So, yun lang yung kaya napag-iwanan na yung mga pelikulang Pilipino. Hindi mo naman din masisisi yung mga ano natin, yung mga kababayan natin ngayon dahil nakakakita sila ng mga Hollywood, ng mga Korean na pinag-isipan, maganda yung istorya, maganda acting dahil nga kasi tayo na mismo ang kumbaga umapak dun sa sarili nating industriya. Mhm. Kaya nakita mo kung gaano masasalamin yung bansa natin. Dun sa sinabi mong divide kanina na it's either you're conservative or progressive ka, yung Pilipinas nasa gitna. Kasi kalahati hindi dito sa kabila, kalahati dito sa kabila. Anong kailangan mangyari para makapag-desisyon tayo na kailangan mamili ka, hindi ka pwede sa gitna para Kailangan umunlad ang ma-educate Pilipinas? ng mga Pilipino kasi sabi ni Rizal, pwede tayong magsimula kung saan natapos yung mga ninuno natin. Mm. 'Di ba? You go back to the roots. Ano ba ang plano ng mga bayani natin? Kasi nung pinakita ko kay Senator Robin yung plano ni Plaridel sa Philippine Navy, nagulat siya eh. Mm. Yung problema natin sa China, matagal nang sinasabi ni Plaridel eh. Mm. Kasi may plano sila, may blueprint yung mga bayani natin para sa bansa natin. Mm. Kaso, kung mas gumitaw yung politika, o kung ano ang uso, kung sino ang nakaupo, kung sino ang, 'di ba, ang pinuno, kahit maganda yung proyekto, kung kalaban niya ang gumawa, pinapatay yung proyekto. Mm. Restart tayo ng restart habang 6 years ng 6 years, 'di ba? Ganon din sa mga mayor, ganon din ang nangyayari. Hindi tayo kumbaga parang professional na kahit kalaban mo yan, kung maayos naman yung ginawa niya dun di ituloy mo lang, di ba? Kumpara sa kabubuti ng bayan, Oo, parang para gano'n. sa bubuti ng ang problema hindi, reset ng reset, gamit ng pondo ng mga tao. Ganun na nangyayari. Tingin mo Nagiging matatapos pa ba yan? Matatapos pa ba yung cycle na yun? Tingin mo? Ano ka pa ba? ah, Umaasa ka pa ba? Are you still hopeful na balang araw, baka sakali, magkaroon ng
continuity. Alam mo yun? Yung current na yung current situation, yung mga current na naka in place na mahihirapan na eh. Sabi nga nila, you cannot fix a broken man eh. Mm. 'Di ba? Yung susunod na henerasyon, kung ganyan lang din ang ipinapakita, mahihirapan ka na rin. So, kumbaga, ano magagawa natin? Ako, on my part, nire-ready ko yung mga datos, no? Kaya gumagawa tayo ng libro, sumusulat tayo ng kasaysayan. Ano ba talaga nangyari sa kasaysayan Mm. natin? Kasi pati yung history natin na sugarcoat eh. Mm. Kumbaga, yung dapat, lason kasi ang kasaysayang kasinungalingan. Lason sa bayan yun eh. Meron talagang nangyari sa history. Dapat yun ang matutunan ng mga tao. Regardless kung mapait, matamis, mapakla yun, dapat yun ang matutunan ng mga tao para wag na nating maulit. Di ba, nakita mo yung civil war ng ng North America. Mm. Kahit na gaano maraming namatay sa kanila, nagpatayan sila, tinuturo nila yun eh. Kasi yun yung history nila eh. Sa atin hindi, tinatago. Tingin ko hindi lang yun sa tungkol sa history. It's also parang nature na talaga ng Pilipino eh. Kasi parte ng kultura na yung mas gusto natin pagkwentuhan yung madadali, pag mapapait, pag yung kung ano yung totoo pa. Oh, Pero hindi, pag kasi mapait, meron ayaw kasing natin yan. nag-umpisa yan doon sa pagpili ng pagiging pambansang bayani ni Rizal eh. Ni Kasi Rizal. nagbotohan ng pambansang bayani, hindi si Rizal ang nanalo. Hmm. Si Plaridel talaga ang nanalo. So, pinalitan ni Howard Taft kasi daw hindi madrama yung kamatayan ni Plaridel. Paano So, ba parang namatay si Plaridel, kuya? nagkasakit siya eh. Tuberculosis yung pumatay sa kanila. Karamihan dun sa mga bayani, tuberculosis ang Wala pang dumali sa gamot yung kanila. TB Oo, nung si panahon na yun. Mariano Ponce, si Haina, si Quezon, TB din ang dumali. Mm. Medyo mabigat yung sakit ng TB. So, yun nga, kaya makikita mo na kahit na meron na tayong blueprint, sana, kung nakita rin ng mga masyado tayong emotional ng mga nananakop sa atin. So, yun yung ginagamit nila. Kasi nga, isa pa yung faith, di ba? Ang North America, sinakop sila ng militarisasyon. Tayo, hindi tayo sinakop ng militarisasyon. 70,000 lang ang Kastila nung Oo. sinakop tayo. Sinakop Three tayo ng million tayo. Bakit reliyon. tayo natakot? Oo. Yung ginamit kasi yung pananampalataya. Yun pa ang isa pang naging kalaban ng progreso ng mga Pilipino. Nakita yan ng mga bayani natin. Eh ngayon, pagka tinouch mo yan, magagalit pa sa mga Pilipino. Di ba? Oo. Hindi, kasi, syempre, masyadong sensitive yung topic na yun. Pag Oo. sensitive yung topic, hindi na pinag-uusapan. Hanggang tumatagal na yung Oo. panahon, walang intellectual na conversation na nangyayari. Alam mo yun, hindi pa tayo pwede mag-usap na walang emotion na involved. Yung, ano lang, logical conversation lang. Alam mo yun? Alamin natin Ah, kung ano yung talaga yung totoo, yun ang pag-usapan natin. 'Di ba? Kung masakit, Oo. yun yung nangyari. Anong gagawin natin? Ano gagawin natin yun nangyari? Ang Diyos nga hindi nagbabago ng kasaysayan eh. 'Di ba? Kasi lalabas, magsisinungaling siya. Hmm. 'Di ba? So, yung kasaysayan, kumbaga parang yan sa basketball, referee's decision yan. Spinal. Final na yun. Kay mali ang tawag kay yan na yung nangyari eh. Hmm. 'Di ba? So, ganun Anong dapat natin. Start lang naman yung pagkaalam ng kasaysayan natin. yung Siyempre, tunay na sasabihin, kasaysayan? yun tunay yan yung kumbaga magiging realist mo eh. 'Di ba? So, ikaw pa rin ang magko-cultivate sa sarili mo. Dahil kasi sila Rizal, sila Plaridel, hindi naman yan lumaban sa siyensya eh. Sa Hmm. progreso, sa magaling na katwiran, sa filosofiya, hindi. Matatalino yung mga yan, pati astronomy, pinag-aaralan nila. 'Di ba? So, tayo dapat sa pagiging Pilipino natin, actually, sabi nga ni Toynbee, we can take advantage the wisdom of the Western and the Eastern. 'Di ba? Pwede nating yung katalinuhan ng kanluran at saka ng Asya,
ng silanganan, di ba? Pwede nating ma-acquire yun kasi, kumbaga, na-expose tayo sa mga kulturan nila eh. Pero dapat alam mo kung sino ka. Kumbaga Mhm. parang habang nag-gather ka ng information, kahit na sino pa yung kaharap mo, alam mo kung sino ka. Kung merong pagkakataon na i-share mo yung kultura mo, i-share mo yung, di ba, kagandahan ng bansa mo, di ba? Kung ano tayo, de nagiging ambassador ka ng bansa mo. Hindi, kumbaga minsan tayo pa mismo ang nagbabadmouth sa Sarili na. sarili ng bansa eh, di ba? Oo. Lalo na pag pumunta ka ng ibang bansa, gaya ko, nandito ako sa Canada ngayon, mapapansin mo like, sa mga Pilipino, parang proud pa sila na, oh, sanay kami sa, I don't know, sa traffic, sa basura, sa krimen. Alam mo yun? Parang Pa- nasanay na sila, no? Oh, sinisiraan mo yung bansa mo technically. Pero for you, bragging rights yun para sa iba 'Di ba? Kaya Oo, nga according sa hindi maganda konteksto yan, pinag-uusapan nila, di ba? Kung gusto niyang pakita yung resiliency niya, di ba? Mhm. Pagiging Pilipino, pwede. Pero kung sinasabi naman niya para kumbaga, para i-down yung kanyang bansa niya, nasa sa kanya yun, di ba? Kung ano intention niya. Speaking of itama yung history natin na malaman yung tunay ng kasaysayan ng Pilipinas. Ano para sa iyo yung pinaka mapait na katotohanan na sugarcoat na yun na yung natanim sa utak ng mga tao. Siyempre, pag pumunta ka ng eskwela, may history ka, CB ka, mga ganun-ganun. Ano yung, for you, ano yung pinaka kasinungalingan, malaking kasinungalingan tungkol sa kasaysayan? Mga major. Mga major part ng history natin. Gaya ng, Mula sa simula, katulad nun. Umpisa mo pa lang kay Magellan, di ba? Pag ah, inumpisa mo kay Magellan, ang dating dumating ang Kristyanismo sa bansa. Yun ang narrative, di ba? bit-bit niya. Kasi Oo, Espanyol siya bit-bit eh. niya ang Kristyanismo. Pero kapag pinag-aralan mo yung Kristyanismo, hindi Kristyanismo ang dala niya. Kasi kung Kristyanismo ang dala niya, hindi siya mapapatay. Anong dala niya ba? Katolisismo ang dala niya. Katolisismo. Oo, Okay. magkaiba kasi yun. Dahil kasi, bawal pumatay ang ano eh, bawal pumatay ang Kristyanismo, ang iibigin mo yung kapwa mo. Mhm. Ang dating ni Magellan Jollibee eh. Bida-bida eh. Jollibee is the Siya, thing. siya ang unang-unang Jollibee. Oh. Kasi kumbaga logic ang usapan, di ba? Katwiran lang ang usapan. Pupunta ka sa bansa namin. Tapos mangingikil ka, hingi ka ng tribute for the King of Spain. Unang-una, sino ka ba? Di ba? Oh. O, pangalawa, pinasunog ni Magellan yung mga bahay nila Lapu-Lapu, yung community. Oh, inano ka ba namin? Mm. Ba't mo sinunog? Pero alam ng Pilipino yun, kuya, di ba? Na alam ng Pilipino. Pero ano yung alam ng Pilipino na mali? Ng Ay, karamihan hindi ng... kasi ang pagkakaalam nga nila na ganun yung teachings at application ng Kristyanismo. Na Mhm. po pwede kang manakop ng bansa, po Sa pwede ngalan mong ng patayin yun. Oo, reliyon mo. di ba? So, dahil sa pangalan ng reliyon mo, which is hindi ganun. Hindi ganun na. Pag alam mo ang Kristyanismo, hindi ganun. So parang ikaw, halimbawa, kilala ka si Dre, tapos pumunta ka ng ibang bansa. Ganun din ang ginagawa mo, nangingikil ka. Mm. Nangingikil yung gumagamit ng name mo. 'Di ba? Tapos sinunog pa yung bahay ng mga tao. Si Dre ba ang talagang sinasabi? Hindi, yung Dre na kilala ko, si Mondre na kilala ko, hindi ganyan eh. Mm. Naintindihan mo? Mm. Kumbaga yung Kristo na dala-dala na ni Magellan, hindi yun yung Kristo ng Biblia kasi hindi nga ganun yung dapat maging actuation niya eh. Mhm. Mula nun, tinanggap na natin yun. Eh, paano, Kasi paano umusad yun? Napatay naman si Magellan, kuya. Sa bagay, nanalo kasi Hindi sila eh. kasi nakabalik yung tao niya eh. Sila Mm. Sebastian Elcano, sila Ines de Mapra, nakabalik sila. Yun ang problema. Sabi nila sa Western kung ano lang ang weaponry natin.
Mm. Kaya nakapaghanda si Legazpi. Mm. Bumalik ba si Legazpi na yung nakasakop sa atin. Mhm. So prepared na sila, di ba? So doon na nag-start yung colonization. Mhm. Baga, ano yan eh. Pagka may sa common Common knowledge ng Pilipino. common knowledge para maintindihan natin kung ano nangyari, no. Pag napanood mo yung Superman versus Batman, magkakaroon Okay. ka ng idea. Kasi hindi niya mapatay si ano eh, 'di ba, si Superman. Kaso nung may kryptonite na, kaya niya nang patayin dahil kasi may weakness na si Superman eh, 'di ba? Mm. So sa atin noon, kaya nag-lead sa revolution, nag-lead sa kalayaan. Dati kasi biro mo mga kahalili ng anak ng Diyos yung mga praile eh. Mm. Kaya walang lumalaban na solid. Kaya siya Meron lang tumagal ng 300 years. 300 years ba, kuya? oh, 300, 400. Ilang taon ba? 333 years. Kumbaga 333 years. makikita mo, probinsya lang, wala siyang pambansang revolusyon na nabuo. Kumbaga yung sa ano lang, sa Pangasinan lang, kala Sumuroy, kala Daguhoy, 'di ba? Ganun lang yung ano, kala Juan de la Cruz Pilaris, no? Sa lugar-lugar lang nila yung kaapihan, yung suffering na nararamdaman nila. Wala nag-iisip na isang bansa tayo. Ngayon, doon naman pumasok yung galing nila Rizal, nila Plaridel. Napamukha nila yun sa mga Pilipino na hindi kahalili ng Diyos yung mga yan. Mm. Nako mo, ibig sabihin, kung mortal lang yung mga yan, pwede yung labanan. Kaya nga kahit itak lang, kahit sibat lang, pwedeng mapatay ang mga yan. Eh. Saka dahil mortal Yun sila, yung pwede sila magkamali. Oh, Magkakamali sila. pwede sila magkamali. Human yung mga yan. Hindi sila yung pinoportray nila. Kasi mabigat yun. Biro mo, kahalili ng anak ng Diyos. Mhm. Lalabanan mo ba ang mga kahalili ng anak ng Diyos? Diba? Kaya Mhm. hulubaran nila Rizal yan. So, hindi lang naiintindihan sa atin na, kumbaga sa Dragon, dalawa yan eh. Ang power ng Spain, nakatungtong yan sa power ng church. Ibig sabihin, anything na makakasira sa church, kahit mali, papakinggan niya ng ng pamahalaan ng Espanya. Kaya ganun na binita yung Gumbursa eh. Mm. Kasi nga, kumbaga, nakakita sila ng kakompetensya na Pilipino na magagaling. Kailangan nilang i-liquidate yung mga yon. Mhm. Dahil kasi kailangan nilang makuha yung mga parokya eh. So, anything na makakasira sa simbahan, dahil nga yun ang source ng power ng Spain, talagang ina-action na nila kaagad. Ang problema nila nga, napakita nila ni Rizal, ng Noli at Fili, dasalo ng Toksoan ni Plaridel, 'di ba? Yung mga pamphlet nila Bonifacio ng mga Tagalog, kumbaga nahubaran sila. Mm. That is the time na natupad yung sinabi ni Balagtas. Ang kinatatalo ng alinman digmaan ay ang guni-guni ng pagkatakot sa kaaway. Yung Maganda may yun, ah. psychology ka pa lang na takot ka sa kalaban, talo ka na nun eh. Inflicted Sino fear. lalaban dyan? Oo, di ba? Sino lalaban dyan sa mga kahalili ng anak ng Diyos yan? Mm. So ano nangyari? Naalis nila yon. Naalis nila sa takot na yon. Yung gabi, alam nyo yung gabi, no? Kasi ang talagang punto ng nagiging pag-uusap natin, yung araw ng kalayaan natin. Eh. Dito dapat yung area ng araw ng kalayaan natin, hindi yung Mm. darating sa June 12. Eh. Kasi the night na tinatanong sila ni Bonifacio kung susugod ba sila, tutuloy ba ang magsikan o uuwi na sa bahay, di ba, mananahimik na lang tayo. Alam mo, Ah. sinabi ng mga ninuno natin, sabi nila, nandirito na kami, ipagbibili na namin ng mahal ang aming mga dugo para sa aming mga anak. Yun. That is independence. Or the fight for independence, kuya. Oh, ano hindi, yung kasing lumaya ka na sa sarili mo, kalayaan na yun Lumaya, eh. lumaya ka na sa takot. Oo, lumaya ka lang, di ba? Kaya nga natatalo, sabi nga ni Balagtas, yung guni-guni na pagkatakot sa kaaway, talo ka na nun eh. Di ba? Kaya nga hindi inuumpisahan eh. Kaya ang ginagawa ng mga Kastila, pinapatay, binibitay ka kagad para mag-create sila ng takot eh.
Mm. Na wag kang uulit eh, wag mong gagawin sa kanila yun eh. But this time, kumbaga, dumating yung point sa mga ninuno natin, na utang natin na ating kalayaan sa kanila, inisip nila tayo. Mm. Regardless kung mamamatay sila. Inisip nila tayo, kumbaga parang yung sufferings nila, ayaw na nilang parana sa atin. Kaya, nag-decide sila kahit na wala silang armas na sapat, inumpisa nila ang revolusyon. That is the beauty of Philippine Revolution. That's Hindi revolution, yung, kuya. Pero mako-consider mo bang malaya na ang Pilipinas? O naging malaya ba ang Pilipinas as a whole? yun nga ang naging problema. Yun lang pagtanaw sa araw ng kalayaan, may Mali na. suliranin na tayo Mali doon. na Oo, kagad. mali na kagad. No? Paano tayong lalaya? 'Di 'Di ba? ba? Kasi Kasi yung kalayaan na tinuturo nila sa atin sa June 12, yung unang-unang nag-organize nun, yung unang-unang may utak nun, hindi pa malaya eh. si Alam mo kung bakit Aguinaldo, hindi malaya si Aguinaldo? Wala siya dun eh. nasa Hong Kong pa ba siya noon nung Hindi, nandito na siya Pilipinas pero nasa Cavite headquarters lang siya. Kawit, nasa Kawit siya? 'Di ba yun yung Oo. pagwagayway ng bandera ng Pilipinas, June 12, 1898? Oh, wala siya dun eh. Hindi siya nagwagayway. Okay. O nakita mo kung paano simula pa lang niloloko na mga Pilipino. Nilagay nila sa pera yan. Nakita mo walang picture? Ah, Bakit walang picture? Puro drawing yan na nagwawagayway si Aguinaldo. Kasi kung kasi may picture yan, wala si Aguinaldo. kasi wala siya doon. Wala siya doon. Saka Kasi, hindi mo pwedeng alimbawa, ano. nagpa-organize ka ng ganon, di ba? Kahit na sabihin na may mag-a-assassinate sa'yo. Biro mo may mag-a-assassinate sa'yo, mabaril ka doon, mapatay ka doon, baka bayani pa siya eh. Hindi ba siya considered bayani? Iba kasi mataas ang ano ko sa Pero bayani. sa pero sa normal na kaalaman ng Sabi, sabi nila, pero kasi iba yung perspective ko sa bayani. Kasi ang problema, pagka bayani siya, bayani rin yung mga politiko ngayon. wala man siyang ginawa eh. Ah, Wala man siyang ginawa talaga eh, 'di ba? Para siya ang unang presidente ng Pilipinas, 'di ba, kuya? Tama hindi ba? rin siya eh. Hindi rin siya. Pero 'di ba, pero 'yun ang tinuturo sa Oo, yun nga eskwelahan, yung 'di ba? tinuturo eh. Kumbaga kinuha niya lahat eh. Mhm. Kinuha niya lahat, kumbaga yung credit. Pero pagka tinignan mo nga hindi. Meron naman siya nagawa. Kaso ang punto kasi diyan, si Judas din kasi may ginawa eh. Nagpagaling din si Judas, Ah, nag, naghimala rin siya, pero Judas siya. ah. Kung may punto. Mm. Kasi, ang problema kasi sa ating mga Pilipino, ginagaya kasi pagka ginawa mong bayani eh. Nakita mo may kasamang psychology yun eh. May kasamang mentality yun eh. O katulad niyan, de bayani siya. So bayani pala yung pumapatay din ng kapwa bayani. Siya Ngayon, kasi yung politiko, oo, di hindi alam ba? ng karamihan, hindi yata alam ng normal na Pilipino kasi hindi naman tinuturo sa eskwela na siyang nagpapatay kay Bonifacio. Oh, kay Bonifacio, kay Luna. Maraming namatay dahil sa kanya eh. Mhm. Pero pa siyang pinapatay, buti hindi lang pinatay eh. Si Julio Nakpil eh. Mm. So pagka gano'n ng thinking, di ba? Alimbawa, politiko ako. Si Aguinaldo nga bayani eh. Kalaban niya sa politika, pinapatay niya. So ako, pwede ko rin gawin yun. Mm. Pero bayani rin ako. Ang labo ng Philippine history nun kung yung dalawa, bayani sila pareho pero nagpatayan sila. Alam mo yun? Hindi nga nagpatayan, pinatay eh. Pinatay lang. So, di bali Kinulong. sana naglaban eh, di ba? Kinulong yung Pinapatay eh. magkapatid. Yung magkapatid, kinulong Oo. yung magkapatid. Tapos, saka sila inassassinate. Saka Di sila ba? pinatay. Anong ano yun? Anong bayani doon, di ba? Parang, kailangan kasi pag maglalagay ka ng bayani sa pedestal, ideal talaga na magre-represent sa mga Pilipino, gagayahin ng mga Pilipino, 'di Mhm. ba? Para at least alam naman natin, Huwaran. Huwaran. oo, huwaran talaga kasi alam naman natin kaya nga yung mga produkto, 'di ba, pinapatronize dahil kasi sa mga artista, ginagamit ng artista. Ganun ang advertising natin, ganun ang marketing natin eh. 'Di ba?
Basta ginagamit ng idolo niya, yun din yung ginagamit niya. Di ba? Meron tayong ano eh, ganun tayo maging fan eh. Di Mm. ba? Ganun ang mga Pilipino maging fan, die hard eh. Di ba? So sa atin, sa pagiging bayani, nagkamali din tayo ng pag-i-install na dapat ang nilagay mo dyan na national hero, marami eh. Eh kaso may paborito tayo, si Rizal. Hindi naman makita ng mga leaders natin yung sarili nila kay Rizal. Kasi artist si Rizal eh. Iba Mm. kasi yung artist ka kesa sa political scientist ka. Mm. Magkaiba yun. If you will run the the government, medyo dapat mas well-versed ka sa ano, 'di ba? Sa Mm. politika. Ayun, ang ginaya kay Rizal, yung pambababae ni Rizal, 'di ba? Eh, ginagaya naman ng mga politiko ah. O kaya nga National yun national hero, problema. Oo national, na, hindi yun naman ang natin naging sinasabi yun ang na naging hero maglagay tayo nila. ng perfect, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi maglagay ng perfect diyan eh. At least maglagay ka ng marami. Huwag kang Mm. mag-single out para at least yung wala kay Rizal, makita mo kay Plaridel, makita mo kay Bonifacio. Di maraming pagpipilian yung mga ano, yung mga tao, 'di ba? Tingin ko kulang sa hindi naman kulang sa kaalaman. Exposure ba? Ano ba kulang sa Pilipinas para mamulat ang mga tao? Kasi 1898, yung independence ni Aguinaldo, kasi binili na ng Amerikano yung Pilipinas sa Spain ng 20 million, Treaty of Paris, di ba? Pagkatapos nun, Mock Battle of Manila Bay. Pagkatapos nun, doon na yung Filipino-American War kasi nga niloko nila yung mga Pilipino. So, yun, tinuro naman sa eskwela yun pero hindi masyadong na-highlight. Kaya, tas hindi Mali ang naman turo eh. Pag ako nagturo niyan, ano bang, delikado. ano bang tamang chronology Ang ng ang reality nangyari? niyan, ang reality niyan, na kumbaga na-onsi si ano eh, na-onsi si Aguinaldo eh. Hmm. Kumbaga unang-una kailangan niyang magbangong puri dahil binenta niya yung himagsikan sa Biak na Bato. Hmm. 3 gives, Tricky. 800,000. Oo. Installment pa, 1.3 yan, tinawaran. So na 800,000, yung Mapupunta lang 400,000. sa kanya lang Yung yun. 400,000 na punta sa kanya sa Hong Kong and Shanghai Bank. So sinabi daw, ipambibili ng Armas. So sige, given, ipambibili sa Armas. Nung nalaman ng mga general niya na hindi sila maambunan, yung susunod na hulog na 200,000, hindi na binigay sa kanya, pinaghati-hatian na. Yan na, dyan na nga nag-start yung corruption eh. Di na na-remit. Oo, di na niremit. Tapos yung muling 200,000, ang usapan nila ng mga Kastila, dapat lipol na ang katipunan. Eh kaso, hindi pa. Lumalaban pa yung mga katipon. Oo. So ngayon, ikaw si Aguinaldo, may mukha ka pa bang ihaharap sa mga revolusyonary? Pinagbili mo yung dugo nila, pinagbili mo ng 400,000. Alam ng Oh, mga tao na pinagbili sila. ganun technical yun eh. Pero alam nilang lahat na kung ano yung naganap, kung ano yung nangyari. Na, Lately siguro kasi syempre nung sila pa lang magkakausap, alam hindi naman nila sasabihin sa mga tao yun, di ba? Oo. Kaya nga nung nalaman ng mga general hindi sila pumayag na hindi sila maambunan eh. Mm. Nakita mo yung dating mga revolusyonaryo na nakikipaglaban para sa bayan, voluntaryo, walang sweldo, wala silang hinihinging kapalit. Natuto na sila. Ayan, inumpisaan kasi ni Aguinaldo eh. Kaya hanggang ngayon, problema ngayon yan. Di Mm. ba? O, problema yan. Tingin ko yun ang Reality yan. diferensya ng Ha? yun ang diferensya ng history ng Amerika sa kanang Pilipinas. Kasi ang history ng Amerika, European sila eh, galing silang UK eh, Commonwealth sila eh. Oo. Ano na sila, aral na sila, meron na silang sistema, puro sundalo sila eh. Alam mo yun? Ano na sila, parang established people na sila, tapos pumunta sila ng Amerika, kaya nakapagbuo sila ng bansa na walang ganun, hindi mo matatraidor ka ng madali yung mga revolusyonaryo kasi edukado eh. Mga tunay na sundalo talaga sila, hindi lang volunteer eh. Alam mo yun? Kasi galing sila sa, ano na eh, civilized world na eh.
Hindi kagaya ng Oo, Pilipinas, hindi kagaya ng Pilipinas na nagsimula, putya, 400, 300 years. Bata ka dahil parang sinabutahe yung buhay mo na maging mangmang habang buhay hanggang mapikon ka na lang, magsawa ka na, maubos na yung pasensya mo, magrevolusyon ka na lang. Ang problema naman doon, dahil nga mangmang ka, lolokohin ka. 'Di ba? Kaya tumagal ng tumagal eh. Tapos hanggang sa ganun na lang din yung nangyari. In comparing sa US, na hindi sila maloko, palibasa, sundalo talaga sila eh. Nakapag-aral sila na eh. saka wala kasi sa kultura natin ang manakop eh. Mm. Nakita mo kasi pwede nating maisip yung malalaking bansa, meron silang kultura ng pananakop. 'Di ba? Kaya nga pinaghatian ng mundo noon ng Treaty of Tordesillas, yung West at saka yung East. Yung East Indies sa Portugal, yung West Indies sa Spain. Wala tayong ganong kaisipan eh na manakop, pumatay Bakit? ng ibang Pinay. Yun ang kultura natin eh. Yun yung kakanyahan natin. Nakita mo yung Japan. Hindi naman sila malaking bansa, pero may kaisipan silang manakop. Bakit Di ganun, ba? Bea? Anong diferensya? Ba't naging ganun yung kultura nila? Ba't ganito yung Ang kultura ng... problema kasi pagka nagkaroon ng thinking ng superiority yung isang bansa, yung isang lahi. Alam mo yun? Pagka ang tingin nila sila yung mataas na uri ng lahi, ang tendency talaga, at saka kung marami silang constituent, kailangan nilang mag-expand. Unang-una, pagkukuhanan ng pagkain. Di ba? Kumbaga, kung wala sa kanila yung mga ganitong spices, yung mga ganitong pagkain, kailangan talaga nilang maghanap. 'Di ba? Sa Japan, nakita nyo, kahit maliit silang bansa, meron silang kataasan ng isip eh. Nakita ninyo hanggang ngayon, yung mga ninuno natin, yung mga aita natin, yung mga mangyan natin, mabababa sila eh. Mga meek yung mga lahi natin eh. Although meron din namang mga labanan within the tribal, meron namang doon. Pero as a whole, no, yung mag-exert tayo ng effort na puntahan Sa, natin yung ibang bansa para sakupin. Wala tayong ganun eh. saka walang idea na sakupin natin yung buong Pilipinas. Like tribal war. Kasi sa Japan, ganun nang nangyari. Sa UK, ganun nang nangyari, di ba? Sila Oo. sila muna nagpatayan eh para kung sino magiging pinaka-pinuno, like Totoo. leader ng let's say UK o kaya Battle for Japan, 'di ba? Yung panahon nila Nobunaga, talagang gusto nila sila ang maging leader. Ngayon, pag ikaw na ang leader ng bansa, sanay ka sa ganung pamumuhay, patayan, magpalaki Oo. ng magpalaki ng nasasakupan. When nasakop mo na yung buong bansa, lilipat ka na ngayon. Maghahanap ka na ng ibang Yan. sasakupin. Sa atin hindi ganun eh. Mm. Di ba? Which is ako, kahit na masaklap siya, pero ako mas gusto ko ng ganun para kumbaga wala tayong utang na dugo sa mga ibang lahi. Di Ang ba? ang Kasi pagka disadvantage tinignan lang mo, nun. ang disadvantage lang doon, syempre, pagka gullible yung mga tao mo, katulad nga nila, lalo na nung nakita nilang may tendency tumalino yung mga Pilipino, lalo silang naalarma eh. Mm. Naalarma kasi sila, dati kasi katulad yan sa mga pare. Dati, mga sinusumbong yung mga paring Pilipino, yung mga sekular. Pagka kasi sekular, assistant ka lang, hindi ka regular May na regular pa priest. pala yan. Oh. Oo, may secular pa. Ngayon, nung dumating ito sila, Padre Burgos, si Padre Gomez, mga doktorado to. Mm. Mga doctorate to ng theology, ng canon law. Tapos mahal pa lang mga Pilipino. Naging threat sa kanila. Pwede pa lang tumalino itong mga Pilipino, yung mga Mm. Indio. Kaya Mm. kumbaga, kinokontrol nila. Kaya Mm. naglabasan sila, ano, di ba? Sa ibang bansa nag-aaral sila Rizal. Dahil dito nga sa Pilipinas, sabi nga nila, pagka Kinokontrol. nagtatalino ka, pagka Pat yung tandang basyong makunat, pagka ang Pilipino daw umalis sa kanyang kalabaw, magiging pilosopo, magiging satiriko at makikipagtalo na sa atin 'yan. mm. Yun yung nakasulat dun sa El Indio,
agrabyado eh. Mm. So, wag natin silang tuturuan na ano, kahit na Pilipino sumulat nun, pinakita nila yung psychology ng mga Kastila kung bakit ayaw nila tayong umunlad. Hindi ba Huwag ganun pa natin rin silang ang tuturuan ng nangyayari ating ngayon? wika dahil kasi makikipagtalo sa atin yung mga yan. Hayaan natin silang maging mahirap para magnakaw sila at kumbaga magmakaawa silang makapagtrabaho kahit sa maliit na sweldo. Ganun ang ginawa sa atin. Ngayon, yung mga local tyrants naman, yung sabi nga ni Rizal, aanhin mo ang kalayaan kung bukas na naman yung mga tinatapakan ng siyang maghahari-harian. Mm. Ngayon, nung nakita ng mga local tyrants na maganda para sa kanilang kalagayan, no? Na ganun din ang gayahin nila, gaya ng psychology ng mananakop. Ganun ang ginawa sa bansa natin. Hindi ba yun pa rin yung nangyayari ngayon, kuya? Kaya nga eh. Kaya nga eh. Feeling ko Kaya yun pa rin. maiintindihan mo bakit nagkaganto ng mga Pilipino. Kaya ko ipaliwanag, kaya kong ikwento, kaya kong inarrate. Kaso, sabi nga nila, mas madaling iligtas sa kalayaan yung mga taong bukas ang isip. Yung alam nila na sila'y naalipin. Kesa doon sa mga tao na alipin na hindi nila alam na alipin pala sila. 'Di ba? Kasi Anong, meron kasing slave na alam niya gusto niyang lumaya. Pero yung slave na hindi niya alam na slave siya. nagmamakapangan, di siya alam. O parang okay na ako dito. Ba't ano bang problema sa akin? Okay na ako sa kalagayan ko. Okay na. Payapa na buhay namin, di ba? Sabi nga niya, Benigno Ramos, yung mga mayayaman, halimbawa, sabi, hindi ka mayaman. Sabi niya ganun. Ginto lang ang hawla mo. Pagka ang bansa mo'y alipin, alipin ka rin kahit mayaman ka pa. Ginto lang ang tanikalam. Oh. Sino siya, kuya? Ganun. Sino siya? Benigno Ramos. Sino si Benigno Ramos? Si Benigno Ramos yan yung sa panahon naman ng ano na yung sakdalista, no? Yung sa panahon ng mga Hapon. Mm. Sila naman yung mga guerrilla, no? Darating ba yung tingin mo, darating pa yung panahon na magiging tunay na malaya at tunay na maunlad ang Pilipinas? May At mag-i-interest talaga sa Pilipinas eh. May mag-i-interest talaga sa Pilipinas. We need to understand, no? Kung walang leader na revolusyonaryo na titindig, wala tayong kakaharapin. Yung talagang revolusyonaryo, hindi talaga tingin mo kayanin. darating yung panahon na yun? Na, Sana, sana we are hopeful pero kailangan kailangan aral sa kasaysayan eh. pero kasi ang laki ng populasyon ng Pilipinas habang lumalaki tapos mahirap pa rin. Kung sino pa yung mga mahihirap, sila yung maraming anak, ganun. Tapos, because of that, it puts financial strain eh, di ba? Di ba? Yan. Tsaka Mas kasi maroon. yung salitang kalayaan na abuso. Ang Mm, akala nila ng kalayaan, yung sky's the limit. Kahit mm, na ano, pwede mong gawin. Di mm. ba? Kahit ano, pwede mong sabihin. Kahit ano, Walang kaya responsibilidad. mag-iwan ka lang. Oo, kumbaga, hindi nila naiintindihan yung kalayaan na tinuturo ng mga bayani natin. Ano yun? Kalayaan yun sa paggawa ng mabuti. Mm, Malaya ka lang within the boundaries ng kabutihan, ng tama, ng makatwiran. Pero beyond that, hindi ka dapat malaya. mm. Nakukuha mo? Oh, Kasi kung pag inisip mo, sige, malaya ka. Sige, magwalwal ka na magwalwal ka tapos makipag-away ka, malaya ka eh. oh, Sapakin mo yung gusto mo sapakin. Hindi ganun yung kalayaan. oh. Diba? Manirang puri ka sa social media, kahit na ano gusto mong sabihin, malaya, freedom of expression. Hindi ganun yung kalayaan. Kailangan maging responsable sila.
maging ano ka lang. Accountability. Kailangan may accountability, Yung syempre. accountability mo, yung responsible ka dun sa sinasabi mo, malaya kang sabihin yung totoo, di ba? Titingnan pa rin doon kung may malis ka, kung meron kang masamang intensyon. Kahit na totoo sabihin mo, kung meron kang malis, mananagot ka pa rin sa batas. Yun kasi ang dapat maintindihan ng mga Pilipino eh, di ba? Sige, pinupunan nila alimbawa na hindi nating kultura yung ginagawa ng Singapore, yung mga two-child policy o kaya one-child policy, di ba? Sinisikil daw ang kalayaan na ng Mm. mga konserbatibo alimbawa. Kahit mag-anak ka naman na mag-anak ng marami, hindi mo naman kaya mong buhayin, Buhayin. papatayin mo yung mga bata. So ano ba Mm. talaga ang gusto natin, di ba? Yeah. Yun yung too much democracy kasi ang ano, hindi siya nabigyan ng preno, di ba? Pati sa power, 'di ba? Kaya nakita ninyo, 'yun ang naging problema ng mga ano ng mga Pilipino lalo na yung mga leaders, yung extension ng power ng kanilang posisyon, 'di ba? Saka Kasi hindi malaya ka. sanay. Oh, Sa, saka hindi sanay ang Pilipino, ang normal na Pilipino sa konfrontasyon eh. Like, 'di ba, yung kagaya na sinabi mo, yung two-child policy, 'di ba? Like, pag yung tao, sinabihan mo siya na mali yan, hindi ka pwedeng, kasi, ang liit na Singapore eh. Kung oo. lahat tayo, 10 ang anak, sa dagat na tayo titira, Kaya nga. 'di ba? Pero dahil magkakaroon ng konfrontasyon, 'di ba? Ang nangyayari parang yung saying na ano ba 'yun? The necessary the only thing necessary for the triumph of evil is when good men do nothing eh. 'Di ba? Pag yung mga tao dahil trying to be civilized, mananahimik na lang tayo para walang konfrontasyon. Pero yung problema, magpapatuloy kasi hindi mo nga pinupuna eh. Ayaw mo ng konfrontasyon eh. Magpapatuloy yung problema. Di ba? Mm. Kaya nga, tapos siyempre meron ka rin bilang pamilya, meron kang sariling inaalagaan at nililingap, no? Kailangan mo rin isipin yung sarili mo. Yun naman din ang naiisip ng iba, di ba? Mm. Kumbaga, kahit na gusto niyang kumprontahin, maapektuhan yung pamilya niya, it's better for them to have peace, di ba? So, Oh. marami siyang aspeto. Kaso, kailangan talaga ng political will, ng revolutionary. Dapat revolutionary yung leader. Oh. Kumbaga, na Kung may nakaangkla dun sa mga dun sa mga principal na layunin ng mga bayani natin. Kapag walang ganun, wala talaga. Kahit na sa mga revolutionary daw sila, kasi dati, kinakausap ako ng mga kaibigan natin sa kaliwa. mm, Sabi ko, madali lang yan eh. Maglitaw kayo ng Bonifacio, sige, sasama ako sa inyo. mm. Kaya naman silang malitaw na Bonifacio. Pag sinabi Di ba? mong maglitew ng Bonifacio, isang tao na kagaya ni Bonifacio, anong hinahanap mo? Papakita niya kasi unang-una ginawa ng bansang ito, pinatay yung mayroong dalisay na layunin sa bayan. Eh. Mm, Pinatay yung puso ng revolusyon eh. mm, So, kumbaga, pag pinatay mo na yon, kanya-kanyang intensyon na ang gigitaw. 'Di ba? Kaya nga binintay na yung himagsikan. Kaya nga pinagpalit na sa salapi yung kalayaan natin eh. Tapos magbabagong puri na meron na tayong kalayaan. mm, Yung Acta de la Independencia del Pueblo Filipino, nakalagay doon sa supposedly Declaration of Independence natin under the protectorate of North America. mm. Paano kung malaya nun nandun ka May proteksyon parang ka. nasa saya ng Amerika. Oh. Paano independence yun? Mm, 'Di ba? So, kumbaga, nakita mo, yung perspective pa lang, yung narrative pa lang,
Pagka sinabi mo lahat ito, the very foundation of the government will be shaken. Mm. Kasi doon sila nakaangkla doon sa government ni Aguinaldo eh. Doon nagkaroon ng, kumbaga, doon maraming dapat i-troubleshoot. Ayaw nating i-troubleshoot. Sabi mo nga, ayaw nating kumprontahin. Mm. Di ba? Kasi meron maraming vested interest eh. Di ba? Oo, yun nga. Maraming conflict of Yun. interest eh. Kunyari, Kaya nga. yung isang historian na nakaangkla dun sa kwento na yun, eh, kung gumawa siya ng libro, yun yung hanap buhay niya. Oh, Doon nakadepende yung pamumuhay nila ng pamilya niya. Eh, ba't gugustuhin niya mabago ang history? Eh, di magmumukha siyang sinungaling. Hindi siya kaya nga. makapagbenta ng librong sinusulat niya. Magugutom ang pamilya niya. Yun ang problema. Kaya Di nga. ba? Di ba? Kumbaga kaya ako nakita ko na sa politics, you need to compromise. Hindi ka makakasurvive sa palig. Pagka nasa mundo ka ng politika, hindi ka ay kapag hindi ka marunong makipagkompromiso. Kompromiso. Pag sinabi mo bang Oo. kompromiso uh, is it finding common ground with the other person or the other party o talagang sakripisyo? Finding common ground na parehas ninyong interes. Parehas kayo magbe-benefit. Paano kung hindi naman magbe-benefit ang bayan? Mm. Interest nyo lang dalawa. Mm. Di ba? Kaya Oh, ganun. kumbaga, I find my freedom sa history eh. Sa history kasi, kumbaga, no holds barred ako dyan eh. Kung Oh. ano yung black and white sa history na nakikita ko, kahit sinong historian pa ang nagsasalita sa atin, sinasabi ko mali. Mm. Kasi may datos naman eh. Pwede yang maggaganyan kayo, magdadaldal kayo ng ganyan kung hindi namin alam yung history namin. Ang Mm. sinasabi ko lang naman kasi, tayong mga common tao, hindi naman tayo degree holder sa history. We should know our own history. Para Mm. alam mo, kung baga sa pinapanood mo, mali yan eh. Mali yan, hindi ganyan ang nangyayari dyan eh. Di Mm. ba? Pagka hindi mo kasi alam, kung katulad nun sa Gumbursa, pinalabas nila yung Gumbursa na sa Netflix ngayon, inawardan, pinalakpakan, maganda, ganito, etc. Pero kung alam nila kung ano mali dun sa narrative nun, hindi ganun na magiging pagtrato nila eh. Mm. Kasi gusto palabasin ng mga private, ginamit lang sila eh. Oh. Ginamit lang sila eh, sila nga mastermind nun. Sila ang Naloko. sila nasa kapangyarihan ng panahon na yun. Oo, sila talaga gusto magpabitay sa Gumbursa eh. Kumbaga na ano na naman nila, kumbaga sa maintenance ng history, gusto na naman nilang i-wipe out sa history ng mga Pilipino. Gusto nilang linisin yung pangalan ng mga Padre Damaso, di ba? Mm. Ganun yun, no? Paano, ano laban mo doon? May pondo sila. Jesuits ang gumawa. Oh. Jescom ang gumawa. O ano laban natin doon, di ba? Mm. Maliit lang ang boses natin. Pero ako, kung ano yung magagawa ko within the generation, maihanda ko yung mga libro na yan. Di baka sa susunod na henerasyon, merong bubuklat ng aklat natin. Di Mm. ba? Di at least na nailatag mo na sa kanila. Kasi si Rizal, hindi niya natapos yung kanya. Mm. Yung mission niya, si Plaridel, hindi rin niya natapos. Kailangan merong magpapatuloy. At least, kung tayo magkakaroon ng ganong kaisipan sa bansa natin, dahil hindi mo naman lahat mababago, hindi mo naman lahat kayang gawin, at least, yung within your capacity na magagawa mo, di gawin mo. That's your share. Di Oh. ba? Kumbaga, kung gusto nilang maging istorya na sala sa init, sala sa lamig, de bahala sila. Pero at least, meron naglakas ng loob na sabi, oh, mali yan sinasabi mo na yan. Inaako mo ba yung responsibilidad ng pagpapatuloy o pagtatapos ng mga hindi natapos ni Rizal saka ni Plaridel, kuya? Mahirap eh. Hindi, mga dakilang tao to na mga Pilipino, mahirap tapusin yun sa kanila. Kailangan to collective eh. Kaya nga nakita ni Bonifacio, kailangan collective. Nakita mo, katipunan. Ang Mm. pinopromote niya, katipunan. Yung kataas-taas ang katipunan. Yun yung
Yung collective mind, collective soul, collective spirit ng mga tao. Eh. Dapat ganun yung maging thinking natin. Eh. 'Di ba? Kumbaga, kasi pagka individualist na katulad ni Rizal na kailangan siya yung magaling, siya yung dapat pakinggan, siya. Mm. Ganun yung minsan kaisipan ni Rizal. Eh. Oo. Kaya kumbaga, magagamit mo lang siya. May mga points na magagamit mo si Rizal pero pagka nakita mo yung the whole picture of Rizal, kumbaga pwede pa siya mag-fall short eh. Hindi ko na-expect na mga yung talagang sinabi mong bayani talaga. Mm. Hindi katulad kung napanood mo yung Hacksaw Ridge, 'di Hindi ba pa, hindi pa. yung Hacksaw Ridge si Desmond Doss, Mm. siya dun eh. Ayaw niyang sundalo siya, gusto niya maging sundalo, pero ayaw niyang bumaril. Ayaw niyang pumatay. Oh, mahirap yun ah. Gusto niya mag-medic. Gusto niya, sabi niya, habang kumukuha ng buhay yung ibang tao, gusto niya nagsasagip ng buhay. Ginulpi pa siya ng mga kasama niyang mga sundalo doon dahil gigil na gigil sa kanya. Ba't ayaw mo umako ng baril, di ba? Mm. So, nung labanan na, siya yung kumukuha ng mga ang dami niya nasagip. Ang dami niya nasagip na buhay. Lagi niyang sinasabi, kumbaga, Lord, just give me another one. Parang ganun yung sinasabi niya. Mm. Anga pa ako sa kanya nun eh. Kaso si Rizal, hindi ganun eh. Alam niyang magre-revolusyon eh. Nag-volunteer na maging doktor ng mga Kastila sa Cuba eh. Hindi, Oo. hindi gawain ng bayani yun eh. Bakit niya ginawa yun? Parang pinainit-init mo kasi sa Noli at Fili. Na labanan yung mga yan, labanan yung mga korupsyon ng mga praile, etc. etc. Tapos, nung napainit mo kami at eto na ang revolusyon, bigla mo kami iiwan sa ere, di ba? Mag-volunteer ka sa Bakit niya Para ginawa yun, kuya? Tingin mo. to save himself. Yun Oh. yung human side ni Rizal. To save Kumbaga, himself binibigyan lang, and tapos namatay siya execution eh, di ba? wala siyang magawa dahil kasi pumutok ang revolusyon. So, nasa biyahe siya, papunta siya ng Cuba. So, October siya lumapag ng Spain, nagdidigmaan na dito sa atin, naghihimagsika na. Pinakulong ngayon siya, pinabalik ngayon siya sa Pilipinas. Mm. Hindi siya nakarating ng Cuba. Pero, yung act na sasagipin mo yung sarili mo, kasi sasagipin mo yung sarili mo nun eh. May intensyon. Kagaya ni Aguinaldo nung pumunta siya ng Hong Kong. Oo, kumbaga parang yun eh. Sagip sarili. Para sagipin yung sarili mo, di ba? Para Yung hindi ba yun, nung hindi, pumunta siya ng Spain, tapos binabalik siya ng Pilipinas, yung ba yun, pagkatapos nun, tinapon siya ng dapitan? hindi, galing na siya ng dapitan. Mm. Naka-lockdown na siya sa dapitan tapos nag-volunteer siya kay General Ramon Blanco na magbo-volunteer siya. Kasi nga pinapakita niya mabait siya eh. Nako mo, Mm. ang pagkakamali ni Rizal, nagtiwala siya sa hustisya ng Kastila. O Hindi siya kangaroo court. naniwala sa mga Pilipino. Kangaroo court. This information, kuya, nasusulat. There's a literature. Paano natin nalaman tong mga storya na to? Hindi, may mga sulat siya eh. Doon sa Mm. Plaridel, yung dungan, nilagay ko doon. Mm. Sulat niya kay Governor Blanco, sulat niya kay Blumentritt, sulat niya sa nanay niya. Mm. Makikita ko talaga, kaya ako definite yung sinasabi ko dahil alam ko yung intention niya. Mm. Kasi ibang pinapaliwanag ng mga historiador doon, kaya daw pumunta si Rizal doon para pag-aralan yung himagsikan ng Cuba at saka Pero walang ganun eh. ano yung nakalagay dun sa sulat? Para bayaran ng utang na loob si Ramon Blanco, Mm. yung Governor General. Mm. Di ba? Tsaka makikita mo, naman eh. Makikita mo naman na ang intention niya, ma-save niya yung sarili niya eh. Kasi napakakulit niyan. Sinabi na sa kanya, huwag siyang umuwi. Kulit mo eh. Tapang. Ang kulit mo Hindi ako, eh. Uy. huwag ka mong umuwi dahil kasi
kung hindi niya naiintindihan ang Gumbursa, na nangyari na, ang Gumbursa walang sinulat na Noli at Pili, binitay eh. Mm. Ikaw pa, yung Mm. Noli pa lang pwede ka na ibitahin eh. Mm. 'Di ba? Kaya pinipigilan siya ng mga veteranong bayani, nila Plaridel, nila Regidor, nila Basa, pinipigilan siya, wag siyang umuwi. Eh kaso, ang logic niya, sabi niya ganun, ah patunayan niyo sa akin na gagaling ang pasyente na malayo ang doktor. O di ibig sabihin, siya yung doktor, pasyente yung bayan niya, kaya uuwi siya. Mm. Ganun yung thinking niya, di ba? Mm. Tapos yung sabi niya, itong mga nasa Espanya na malayo sa apoy. Ngayon, nung naramdaman niya na pag-uwi niya, Oh. kinulong kagad siya o dinatikman niya. Hindi Saan pa na siya siya kinulong tinulong. nun? Intramuros na siya nun? Intramuros na siya Oh, kinulong nun? kinulong muna siya sa mga 2 weeks pa bago siya dinala sa dapitan. Pero naramdaman niya na. Mm. Naramdaman mo na, yung pakiramdam ng makulong ka, iba pakiramdam nun. Mm. Kumbaga, nilimit yung freedom mo, tapos dinala ka pa sa dapitan, bawal kang umalis doon. Mm. So, naramdaman niya na yung human side ni Rizal, eto pala yun, di ba? Kasi gusto siya iligtas eh. Ililigtas siya sa dapitan, ililigtas siya ng kamag-anak niya, ililigtas siya ng katipunan. Ayaw niya eh. Dahil alam daw niya ang ginagawa daw niya. Mm. Nagtitiwala nga siya sa hustisya ng Kastila. Akala niya pag nagpakabait siya, Siya papakinggan papatayin. niya sa kanya. Hindi siya nakinig sa mga Pilipino. Asset siya, Yun iniisip asset siya, doktor siya, hindi siya papatayin. Oo, akala niya pag sumunod siya, nagpakabait siya, o yun ang pumatay sa kanya. Mm. Yun ang pumatay sa kanya. Kasi may chance siya. Alam mo, ang ganda ng plano sa kanila eh. Ang plano, ililigtas siya sa dapitan, dadalhin siya sa Japan. Si Plaridel, dadalhin din sa Japan. Mm. O, yung think tank natin, naka-safety na, di ba? Si safety na Mm. lang yung think tank natin habang lumalaban sila Bonifacio. Paano sila dadalhin sa Japan? Barko? Barko sa Yokohama. May mga revolusyonaryo sa Yokohama at sa Hong Kong. Mm. Eh kaso ayaw ni Rizal. Makulit siya, Di patay ba siya. parang kung titignan mo, umuwi-umuwi ka pa. Mm. Makikipagkompromiso ka lang pala. Di sana hindi ka na muna umuwi. Mm. Dado ka na Nakita lang. ko iba yung ganyan ba nila sinasabi yung history natin sa mga kabataan natin from the start. Hindi nila sinasabi. Ang pogi-pogi ni Rizal pagka kinuwento Chick, sa taong chick, bayan. chick boy, chick boy. O, di ba? Pero sa pagkakakwento mo, kuya, parang pumunta siya ng Spain tapos hindi na siya tinanggap doon. Para siya na airport to airport pero wala pa aeroplano nun. Para siya na airport to airport eh. So hindi rin niya Hindi, choice pagdating na niya doon, ibalik siya eh. kinulong siya Okay. sa mga bandang October, tapos pinabalik siya. Parang A to A nga. Mm. So hindi Kasi rin niya papunta pa choice. siya ng So hindi Cuba rin niya eh. choice. Hindi rin niya choice Ah, na bumalik ng Pilipinas pala. hindi na. Papunta nga siya ng Cuba, di ba? Oh. Eh dati, issue na sa kanila yan. Si Graciano Lopez Haynam gustong pumunta ng Cuba. Tapos tinanong ni Mariano Ponce kay Rizal, sabi niya gano'n, gusto maging politiko ni Graciano Lopez Haynam sa Cuba. Ang sagot ni Rizal, sabi niya, doon na lang siya sa bansa natin kaysa pumunta siya sa Cuba. Mamatay siya sa ideals niya doon sa bansa natin. Mm. Hindi sa bansa ng mga dayuhan. O de, tapang, di ba? O de, Mm. yung lately, sinubok siya ng panahon. Siya ngayon Mm. ang gusto pumunta sa Cuba. Di ba? Parang Anong naging nakaka-frustrate. trigger? Anong naging trigger para para bumigay si Rizal? Anong ginawa ng Espanyol para bumigay siya? Unang-una kasi yung ma-isolate ka sa pamilya mo, mahirap din yun, di ba? Mm. Tapos, nakikita niya na mukhang totoo nga yung sinasabi yung payo ng mga ano nila, ng mga bayani na nagsasabi sa kanya. Kasi si Plaridel, nung tinatanong siya, bakit hindi pa siya umuwi? Ang sagot ni Plaridel sa kanila, gusto niyong gawin ako iskabeche ng mga praile. Alam niya, papatayin siya eh. Ah. Kaya ang bili sa kanya ng mga kaibigan niya, mga Espanyol dun sa huwag siyang uuwi. Mm. Mas matutulungan mo yung bayan mo pag nandito ka. Sabi ganun. Gusto rin umuwi ni Plaridel. Siya nga dapat na magli-lead sa revolution. Eh. Nasaan si Plaridel neto? Sa Madrid. Oo, nasa Tapos, Spain.
Sa Ang Spain siya. Kasi ang nga, ironic kumbaga, naman nun tapos ah, nasa headquarters sila ng kalaban. hindi kasi sa Spain, may liberalismo. Mm. Sa atin lang naman may problema dahil kasi yung mga praile, mga walang iya yung mga praile. Mm. Kumbaga kahit na makatuwiran yung batas ng Espanya, hindi nila pinapatupad sa bansa natin. Kinokontrol nila. May due process sa Spain, sa Oh, may due Pilipinas, process sa wala. Spain. Oh, naririnig nila maayos naman dun Kaya nga nagulat sila gusto nilang gayahin Mm. 'Di ba? Kaso, eto mga praile, kahit na utos nga ng hari, hindi nila sinusunod Mm. Kasi sila nga ang naghahari sa Pilipinas. Kaya pagka nandoon ka, pag umuwi ka ng Pilipinas, talagang wala kang fair treatment na matatanggap. Mm. Kaya ang ginagawa ni Plaridel, ang ganda ng plano niya. Sabi niya, sa tamang panahon, sa tamang metodo, aalisin natin ang lahat ng makakahadlang sa ating kalayaan, pati na ang bandila ng Espanya. Mm. May planning dapat talaga yan. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng, actually, dito naman nagtulong-tulong sila nila Rizal, sila Hainan, sila Ponce. They gave the reason for revolution. Mm. Mahalaga yun Pag napanood mo yung Vicenzo dun sa sa Netflix, yung mga kapitbahay niya dun, sabi nila, kaya sila lumaban kasi si Vicenzo, binigyan sila ng reason to fight. Ng dahilan. Mahalaga kasi yun Mahalaga Purpose. yun. Oo, yung purpose. Kasi yung propaganda, yung kilusang reforma, in-exhaust nila lahat ng paraan. Lahat ng legal means, lahat ng reform, lahat ng maayos na pakikipag-usap, para nga naman pagka magre-revolution na, wala nang sisihan. Di ba? Baka kasi biglang nag-revolusyon. Halimbawa, revolusyon na kagad, patayan na kagad, daan na kang dugo. Dapat pala, nag-reform muna tayo. Mm. Dapat pala nakiusap muna tayo ng legal, di ba? Mm. Hindi sila, ginawa na nila lahat ng paraan. Nakipaglabi na sila sa parliament, sa Spanish Cortes, di ba? Nakipagkaibigan na sila dun sa akademya dun, sa mga politika dun, di ba? Nakiusap sila, pinapakita nila kung ano ang ginagawa sa bansa. Mga 7 years yun. Ayaw pa rin. Kaya pag pumutok na yung revolusyon, sabi ni Plaridel, pagka ano, pagka dumating ang galit ng Diyos, sabi niya gano'n, kahit ang mga bayani walang magagawa. Mm. Pagka ang dagat na bala, sabi niya gano'n, yung dagat pag nagalit na, kahit ang mga walang makakasansala kahit bayani. Kaya nga kahit si Rizal, hindi niya napigilan Mm. Diba? Naglabas pa siya ng manifesto noong December 15 habang sumusugod sila Bonifacio, pinapauwi niya sa bahay. Mm. Wrong timing ka na di ba? Wrong timing ka na. Kung ganyan lang din naman pala ang ipapayo mo, dapat hindi ka na nagpainit. Kumbaga parang Oh. sulan mo ako ng sinulusulan sa pakay mo. Inaano ka niya, inahapi ka niya sa Oh. pakay mo. Oh. Tapos nung nasapa ka na, Oh. biglang Aalis ka naman. sabi ko, umuwi ka napauwi mo ako. Pagkatapos mo ako Pipigilan mo. sunod napauwi. Pipigilan mo. 'Di ba? Mali yung timing na Rizal Although, naiintindihan ko naman yung spiritual reasoning niya, mali lang ang timing. Mali Kaya nga ako lang naman. naiintindihan. Mm. Parang ginasolinahan mo, sinilaban mo, tapos papatayin mo rin yung tubig. Okay, abang nasusunog tas Uh, kakakabigay, nagsabi ng instruction na patayin nyo, patayin pada, nyo. 'di ba? Di ba? Ikaw nga nag-provide di ba? Mm. Ikaw Siya nga yung nag-provide. nag-ignite ng Nag-ignite ka. Hindi revolution. katulad si Plaridel, consistent si Plaridel. Talagang palalayasin niya yan. Doon pa lang sa mga tula niya, sabi niya ganun. Palili pa rin niya si Dinamita yung mga pride na yan. Mm. Kasi pagka tinalo mo ang mga pride, kumbaga half of the battle, finish na Kasi masyadong malayo ang Pilipinas nun sa Spain. Ah, Sa sobrang layo ng Pilipinas, hindi oh, nakatapak ang hari ng Spain sa Pilipinas. Kasi baka pagbalik niya, hindi na siya yung hari eh. kaya
'di ba? So kumbaga yan yung ano, yan yung kalagayan ng bansa natin. Hanggang ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon yan pa rin ang problema natin. Yung mga pride pa rin ang nakikialam sa politika. Yan pati yan sa usapin ng diborsyo, ng maraming mga bagay, 'di ba? So Yeah, lagi silang naka-angkla diyan. Lagi silang kumbaga sa paghihila sila ang nauuna. medyo mainit yung topic na yan sa divorce yata ngayon dyan sa Pilipinas. Pero ang hindi malam ng karamihan yata ng Pilipino, dalawang bansa lang sa buong mundo ang walang divorce. Vatican, saka Pilipinas lang. Kaya nga, ganun din naman, may annulment doon. Kaya May nga legal eh. separation din. Ano bang problema? But it doesn't Ganun. make any sense na, kasi nga, we got yung namamayagpag na reliyon, yung Katoliko sa Pilipinas, nanggaling yan sa Spain eh. Eh kung sa Kaya, Spain, may divorce, bakit tayo wala? nakita mo nga yung church na mismo na nga, lumitaw na nga talaga na church ang kumukontrol. Mm, Kasi liberal nga yung sa Spain di ba? mm. Government O hanggang ngayon makikita mo kung paano, di ba? Kung meron kang kapangyarihan, kuya, kunyari, you can snap your fingers, you can change one thing sa society ng Pilipinas that will have the biggest impact. Ano yung gagawin mo? Ano yung babaguhin mo? Ano yung tatanggalin mo? Ako, ang gagawin ko, ibabalik ko yan sa time ng mga bayani natin. Hindi na tayo makakabalik. Like this time, what will you do with the current status of the society? Hindi, kasi pag inalis mo, alimbawa, pag may inalis ka, di ba? Mm, Ang mawawala. Yun nga kasi ang nawala sa atin, nagkaroon tayo ng amnesia sa history natin. mm. So Gagawin mong you will kung educate aalisin mo yung people? current, yung baka yung mga current narrative, halimbawa yung naikwento na noon, snap of a finger, mawawala lahat yun. Babalik yun dun sa di ba? Or Babalik yun just sa origin nung or just educate them, like make like educate kailangan maalis yung all buong people. narrative. Mahirapan kang i-educate yan kasi yung mga educator, mali Mm. rin ang tinuturo minsan. Mahirap palitan Oo. kung puno na yung tasa, Oo, mahirap matatapon lang yung sasali mong bago. Kumbaga parang kumbaga pagka nag-edit ka, 'di ba, may timeline. Oo. Yung dalawang video magkapatong. Pagka inalis mo yung isa, makikita mo yung isang timeline Mm. Parang yung original timeline natabunan, 'di ba? Natabunan siya, natakip. Aalisin mo ngayon yung current, Mm. yung tumakip. So lilitaw ngayon yung original na state niya. Mm. Ganun yung nakikita kong kung mag-snap ako ng finger. Nakita mo si Thanos. Gusto lang naman maging farmer nun Hindi pa natin Di ba? Ay, dulo, Di ba gusto niya lang pala sa rice terrace sa Di race ba naman terraces lang? pinayagan yung tao, di ba? Mm. Gusto niya lang turuan tayo, dapat mag-farming tayo. Sana, hindi Mamuhay pa ng simple ng labanan. payak. Mamuhay ng payak. Mamuhay ng payak, di ba? Kasi nga, etong si Captain America, mahilig kasing manakop O, di yan. Sila pala may kasalanan no? Avengers Tapos pala may napaka pa nila. kasalanan. Napaka-patriarch pala nila Kaya naman pala patay ni Captain Marvel. hindi si Captain Marvel. Sino ba? Sino ba yung Si pumutol ng ulo? Pumutol ng ulo ni Thanos? yung witch, si O yun pala yung buhok. nakalimutan ko tuloy. Pati ako, nakalimutan ko na yung jowa ni Vision, di ba? Ah. Yun lang, kaya niya patayin si Thanos Mm. Kaso, etong sila, yung Marvel Universe, nakafocus kay Iron Man. Kaya naman patayin niya, Ibig Mm. sabihin, kung from the start, siya na kagad ang focus na papatay kay Thanos, patay na yan, umpisa pa lang. Pero hindi hahaba eh. Entertainment eh. Sana nga, hindi nila pinakita na ganun kalakas si
Si Wanda, di ba? Oh, Oh. yun, si Pinakita mo ganun Wanda. kalakas tapos hindi mo ginamit. Parang si Rizal, parang si Rizal. Parang si Rizal, di ba? Yun. Susuko Di ka ba? rin pala sa dulo. Pinainit-init mo pa. Nag-warm up ka pa. Oo, Di naman pala nagkaroon ka pa, tutuloy. di ba? Tapos di naman pala lalaban, di ba? Di ka naman pala tutuloy. Kaya sabi nga, alam mo, sabi ni, ni Plaridel, tama yung sinabi ni Plaridel eh. Pag uwi ni Rizal sa Pilipinas, binili na niya si Dato Arellano, yung presidente ng Katipunan. No? Ingatan niyo yung karangalan ng bata natin dyan, ha? Oh. Lumaki sa library yan eh, hindi sa totoong buhay. Mm. Oh, lumaki Sa, kasi sa library sa Rizal. puro Okay naman teorya. to. Ano siya, book smart. Book smart, hindi siya street Oo, smart. hindi siya street smart eh. Hindi katulad ni Plaridel. Kaya alam nung gobernador general kung sino talaga ang kalaban. Ang kalaban talaga nila si Plaridel. Sabi niya gano'n, verdadero, el verbo de las separatistas. Ang tunay na kaluluwa ng separatismo. Mm. Muy superior a Rizal. Mas inteligente. O kaso, hindi naman si Plaridel ang pinakilala sa atin. Oh, Di si ba? Rizal. At saka ang Si pinakamalupit Rizal. nun, Banyaga ang namili kung sino magiging national hero. Oo. Di ba? Meron kang watawat. Meron kang watawat. Yung kulay kasi ng bandera natin, masakit mang isipin. Yan, para sa in honor to United States yan. Sabing gano'n ni Aguinaldo. Paano Yung nangyari bayan yun? ng Amerikano. Doon sa yung Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino. Nakalagay doon yung parts ng bandera natin. Yung tatlong stars, hindi yan Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon, Panay, Mindanao yan. Panay, hindi Visayas, Panay. Oo, Panay. Kasi yung 8 probinsya na naghimagsik, tsaka yung tatlong stars na naghimagsik, yun yan. Yun ang paliwanag dyan. Yung Panay kasi ang naghimagsik nun. Bakit ang pananiwala natin, ba't ang alam natin Visayas? Binago na lang, modern interpretation. Pero yung origin niyan, hindi ganun. Pero yung asul sa puti, ay pula, ganun pa Para rin. sa Amerikano, in honor. Kasi yung bandila Kahit ang nila, Amerika yan. Di ka red, kasi nga friends sila nilang Amerikano, di ba? friends, Hindi lang friends, naiisip ni BFF. Aguinaldo, hindi niya naiisip, ino-onsi siya. Mm. O sige, bili ka ng armas sa amin. Di ba? Tulungan kita sa revolution mo, bili ka na ng armas sa amin. O magpatayan muna kayo. Sige, patay mo yung mga Kastila. At least yung sundalo nila, safe. Di Mm. ba? Nagpapatayan pa tayo ng mga Kastila eh. O, di wala na kayong bala. Mm. Exhausted na kayo. Wala na kayong resources. O, that is the better chance for us to To go conquer it. in. Di ba? Pumasok Naon sila. siya eh. O, kung siya, nakinig ka siya kay Luna, nasa pangpang pa lang, binanata nila ang Amerika, mahihirapan silang lumapag dito sa atin. Hindi, ang Mm. ginawa niya, tumakbo ng tumakbo. Ilang taon ba namayagpag ang Amerikano sa Pilipinas pagkatapos ng Espanyol, kuya? Mga 40 years din eh, no? Mga 42, 50, 50, oh. 50 years bago dumating yung mga Hapon. Mga 1940s, 41 yata, 42 na ang World War. Yun na, di Mm. ba? Yan ang Doon na. pinakamahirap na ginawa ni Aguinaldo. Mas nag-imbita pa ng mas malupit sa Espanya. Hanggang ngayon, hawak-hawak pa tayo sa leeg. Mm. Di ba? So kaya nga sabi mo, hanggang ngayon hawak tayo sa leeg. So technically, we cannot consider ourselves malaya. Malaki pa rin yung impluensya nila eh. Sa bansa natin na total. Kaya ang palalayain mo na lang yung sarili mo. Eh. Mm. Palayain mo yung sarili mo. Alam mo nangyari sa kasaysayan mo. Mm. Alam mo kung ano yung gusto mo. Alam mo kung saan ka pupunta. Di ba? Mm. Pero collectively, hindi katulad lang yung Scarborough na yan eh. Mm. Bakit ba nakuha yan?
Eh dahil naniwala tayo sa Amerika nang mag-stand down muna ng China, taka tayo, sabi Mm. ng Amerika, then nag-stand down muna. Ang ginawa ng China, hindi sila umalis, tayo umalis tayo. Mm. Sila Pinoy, pinalis nila yung mga ano natin. Eh di ano, nakakuha ng tiyempo ang China, di sila sumakop. Oh, nakita mo bang nag-retaliate ang Amerika sa China? Wala. Mm. Kaya kumbaga parang we are being fooled. Kaya nga. Kaya minsan pumapayag na maloko yung mga ibang mga leaders natin kasi may vested interest sila. Yun ang Mm. problema. Doon din nagbo-boils down. Lahat, kumbaga lahat ng nagiging problema ng Pilipinas, doon lang din nag-uugat. Sa makasariling Oo. intensyon. Oo. Yun doon lahat ng, yun ang culprit, lahat ng naging problema natin from the start. Kaya If you kumbaga, will, if you will leave a message, kuya, uh, for the next generation, what will it be? kailangan nilang kilalanin yung kanilang kakanyahan, kanilang kasaysayan, ang kanilang pagkatao, ang kanilang magiging perspektibo para sa hinaharap. Dapat nakaangkla dun sa mga dakilang bayani natin na nagpakita na, kumbaga, itong mga ito kasi nagsakripisyo na sila ng buhay nila, ng talino nila, ng magagawa nila, di ba? Marami tayong mapaggagayahan sa kanila kung wala na tayong pag-asa nakikita sa mga future leaders natin, di ba? Wala kang makita halimbawa sa mga politiko, meron pa tayong mga bayani. Merong Mm. OFW na katulad ni Plaridel na hindi nagtrabaho para sa pamilya niya, kundi para sa bansa niya. Merong talino si Rizal na ginamit niya yung creativity niya, yung artistry niya para buksan ang kaisipan ng mga Pilipino. Meron kang Andres Bonifacio na out of school youth, hindi man nakapagtapos, nagturo at tinuruan ang kanyang sarili, nag-organisa, minulat din ang kaisipan ng mga Pilipino. Pinakita kung papaano magmahal sa kanyang bayan nang walang pag-iimbot. Meron kang Apolinary Mabini na ginamit ang katalinuhan para maging tagapayo ng isang maayos na pamahalaan. So, kumpleto tayo ng mga ninuno natin na may pagmamalaki natin at paggagayahan natin para sa hinaharap ng bansang ating minamahal. Malibang hindi tayo magpatuloy sa kanilang mga naging kaisipan at kanilang pagmamahal at damdamin sa tinubuang lupa, walang patutunguhan ng bansang ito. Mananatili tayong alipin sa sarili nating bansa, mananatiling nakatanikala ang ating mga leeg, mananatili tayong alipin ng mga banyaga. Ayos. Kuya, tingin ko pwede natin tapusin to. Doon, malupit yung speech na yun. Na sana kapulutan ng aral ng mga kabataan. Hindi ka ba nagugulat? Hindi ka ba nagugulat? O Ayos nasali lang. sa mga Sanay post? lang. Ah, Sanay na tayo dyan. sanay ka. Sanay na tayo dyan. Ayos, kuya, ulitin natin to. Oo, sige. Pag-usapan natin sa susunod yung mga masakit na katotohanan ng Pilipinas. Ulitin natin, kuya. Ayos. Maraming salamat, kuya. Okay ka na? Okay na, Sige. okay na. Thank you, thank you.